Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Romulo. Taong 1970, Tubungan, Iloilo. Sa isang malawak na bukirin, namumuhay ang pamilya doon ni Romulo. Meron siyang 4 na anak at sa kanilang lugar, bibilang lamang ng mga daliri ang mga bahay na nakatayo. Tahimik at payapa roon. Ang problema lang, madalas itong daanan ng mga rebelde. Iba't ibang grupo ang nakakasalamuhan ni Romulo sa lugar, pero sa hindi malamang dahilan, binibigyan siya ng respeto ng mga ito. Walang makapagsabi kung anong ugnayan niya sa mga taong yon, pero lubos naman yung ikinatutuwa ng kanyang mga kasitso, gawa ng dahil sa kanya, hindi na nila kailangan pang mag-alala para sa mga kaligtasan nila. Marami kasi noong usap-usapan na kapag napapadaan ng mga rebelde sa lugar na wala silang mga kakilala, nagiging malupit ang mga ito. Kung hindi sila nanggagamit ng mga kababaihang walang kalaban-laban, sinasamsam nila ang lahat ng pwede nilang mapakinabangan. Awa naman ng Diyos, hindi pa yun nangyayari sa lugar nila Romulo. Dahil sa ganoong sitwasyon, kahit ang matandang namamahala sa kanilang lahat, matinding ipinapakitang respeto sa kanya. Habang tumatagal, unti-unti na ring nagkakaroon ng usapin tungkol sa kanya na ang kalimitan namang pinagmumula nito ay ang kanyang asawa. Ayon sa mga taga roon, marahil ay isang dating commander ng rebelde itong si Romulo. Hindi naman kasi siya maaaring bigyan ng ganoong kataas na pagrespeto kung wala pa siyang napapatunayan. Dagdag pa ng iilan, malakas ang kapit ni Romulo, kaya hanggat nananatili yon sa kanilang lugar, wala silang dapat na ipag-alala. Nang marinig naman niya ang tungkol sa mga usap-usapang yon, di naman niya ito pinakialaman. Aminado rin naman kasi siya na ang lahat ng agam-agam ukol sa kanya ay walang katotohanan. Hindi pa nalalaman ng kanyang mga kasitso kung sino siya at kung ano ang kanyang kayang gawin. Lingid kasi sa kaalaman ng mga ito, isang pangkaraniwang rebelde lang noon si Romulo. Nabago lang ang lahat nang magkatipon ang 5 commander ng 14 na sangay ng gerilya para pumili ng mga tauhang papatay sa pangunahing kalaban ng pangkat nila. At yun ay walang iba kundi ang isang ermetanyang naninirahan sa mga kabundukang pumapalibot sa kadabdab. Matagal na itong puspos ng mga engkantong itim at demonyo at sa tinagal-tagal ng pagpapalaganap ng kapangyarihan nito, marami na yung taong naperwisyo. Kilala rin ang ermetanyang yon bilang sugapa sa karne ng tao, kaya halos araw-araw naghahanap ito ng mabibiktima. Madalas din itong nakakapatay ng mga gerilya, kaya nung hindi na yon maatim ng mga commander, nagpasya ang mga itong magbaba ng digmaan laban sa nag-iisang nilalang na yon. Marami ang namatay noong mga panahong yon, kung kaya't doon na napilitan ang mga ito na gumawa ng taktika para mapabagsak ang ermetanya. Sa pamamagitan ng kanilang mga pinagkakatiwalaang tauhan, pasimple nilang pinapasok ang mga ito sa teritoryo ng matanda. Sa hangganan pa lamang ng teritoryong yon, marami na sa kanilang namamatay dahil sa mga patibong na may kakayahang pumatay ng tao ng mabilisan. Kung hindi mga tuod ang basta-basta na lamang lumilitaw kung saan-saan, may mangilan-ngilan sa kanilang nakakahawak noon ng mga kahoy na punong-puno ng insektong kumakain ng sistema at karne ng tao. Sa loob lamang ng ilang segundo, matapos sumigaw ng kasamahan nilang yon, masisipat nila itong pawang kalansay na. Nakakatakot man ang ganoong pangyayari, kinakailangan nilang magpatuloy dahil kung aatras sila, paniguradong yon ang magiging mitya ng pagkaubos ng kanilang mga pangkat.
Kahit alam nilang nasa delikado silang sitwasyon, wala silang magagawa sa kadahilanang nakataya rin sa misyon ang kanilang mga pamilya. Mabuti na lang dahil sa tinik ni Romulo, matagumpay niyang napaslang ang ermitanya sa harapan ng mga pumanaw niyang kasama. Sa kanilang 16, siya lamang ang nakauwi ng buhay. Dala na rin ang galit niya sa matanda. Pinugutan niya yun ng ulo, kalakip ng pagsamsam sa iilan ng mga gamit nito. Pagkabigay naman niya ng ulo sa mga commander, wala na siyang ibinahagi pang detalye. Ano man ang nangyari sa lugar na yon, tanging si Romulo na lamang ang nakakaalam. Noong una, marami pang nagpupumilit sa kanyang magtanong sa mga kaganapan doon, pero wala ring nakuha ang mga ito. Magmula kasi noong nakabalik itong si Romulo, nanatili ng sarado ang kanyang bibig sa mga nangyari sa lugar na yon. Sa paglipas pa ng mga araw, alam niyang marami ang nagkakaroon ng galit sa kanya. Pero kalaunay natanggap naman ng mga ito ang maaaring pasya niya. Dahil sa kawalan ng detalyeng ibinahagi ni Romulo, marami ang kumalat na usapan ukol dito. Yung iba, humahanga ng husto sa katapangan niya, habang ang iilan naman, pinag-iisipan siya ng masama. Ayon sa mga ito, maaaring kaya hindi siya nagsasalita ay dahil sa kinuha lang niya ang karangalang hindi naman dapat sa kanya. Dagdag pa ng mga taong yon, maaaring nagkaroon ng onsehan sa kanilang mga naging misyon. Nang marinig naman ni Romulo ang haka-haka ng mga ito, di naman niya maiwasang mainis sa mga taong yon. Gayunpaman sa kabila nito, pinili niya pa ring manahimik upang wala itong malaman sa kanya. Ang kaso lang, pagkaraan lang ng ilang buwang pananahimik ng kanilang pangkat, nabalitaan nila ang pagkakaroon ng operasyon ng mga militar sa bundok kung saan sila nagkukuta. Madali nitong nahanap ang direksyon nila dahil sa mga taong tumulong sa mga ito. Ayon naman sa mga tagapagmanman nila sa baryo, hindi pangkaraniwan ang mga taong nilapitan ng mga militar dahil kuno-kuno yung aswang sa lugar. Nabanggit din ng mga ito, may mga personal na galit ang mga nilalang na yun sa kanila, kaya marahil yon ang ginamit nilang lakas ng loob upang linlangin ang mga alagad ng gobyerno. Matapos naman yung marinig ng kanilang grupo, wala naman silang nagawa kundi ang maghanda. Bagaman alam nilang hindi sila gumagawa ng mga karumal-dumal na bagay, napilitan silang kalabanin ng mga taong yon. Nakakapangsisiman kung iisipin, kinakailangan din nilang protektahan ang lahat ng kanilang mga nasasakupan. Sa kasagsagan ng pagkilos ng kanilang pangkat, agad naman nilang ipinarating ang balitang yon sa iba pang sangay ng mga rebelde. Inaasahan kasi nilang tutulong ang mga ito, ngunit sa kasamaang palad walang sumagot sa kanilang pagtawag. Hindi nila mawari kung ano nangyari rito, pero pakiramdam nila para sila nitong iniwan sa ere. Nang mapagtanto naman yon ng kanilang commander, hindi naman ito maiwasang magalit sa kanilang mga kapatid. Marami na rin sa kanila ang nagsasabing umalis na sa lugar na yon, pero hindi yun nakinig. Ayon sa pinuno nila, hindi sila kagaya ng mga hayop na kapag itinataboy, mabilis na lumilipat ng lugar. Dagdag pa nito na, matagal na silang nananatili roon, kaya gagawin nila ang lahat para maprotektahan ang lugar na yon. Dahil sa sinabi nito, hindi na rin umangal pa ang iilan sa kanila. Bago rin nagtapos ang pagsasalita ng kanilang commander, iniutos nito sa kanilang lahat na umalis na habang maaga pa ang mga kasamahan nilang walang lakas ng loob para makipagdigma. May mangilan-ngilan namang umalis, pero marami ang nanatili. Ikinatuwa naman yon ng kanilang commander, gawa ng kahit kokonti ang kanilang bilang,
marami pa rin sa kanila ang matapat sa kanilang pinaniniwalaan. Pagtungtong naman ng hapon noong mismong araw, nagkaroon ng malakas na ulan sa gubat. Naging madulas ang daan, kaya halos limitado lang ang kanilang kilos. Hirap na rin noong umaninag ang mga kasamahan nilang nasa unang barikada, kaya para lumawak ng bahagya ang mga natatanaw nito, nagpababa sila ng mga taong magmamanman sa unang bahagi. Kung hindi nyo kasi na itatanong, nasa matarik silang lugar noon, kaya mula roon tanaw nila ang malawak na parte ng gubat. Ayon kay Romulo, kung hindi lang noon umuulan, paniguradong hawak nila ang sitwasyon. Ngunit sa kasamaang palad, hindi sila sinang-ayunan ng panahon, kaya kahit peligroso, pinili nilang magpababa ng mga tao. Upang maipakita naman ang kanyang tapang sa kanilang commander, siya ang namuno sa mga tagapagmasid na bumaba. Lubos naman yung ikinagulat ng kanyang mga kasama, gawa ng sa kabila ng kanyang posisyon, pinili niya pa ring humarap sa matinding panganib. Sa kanilang paglalakad sa ibaba, bigla naman silang pinaulanan ng bala ng mga militar. May mga nasipat din siya noong mga aswang na lumulundag sa mga sanga ng puno na mabilis na lumulusob papalapit sa kanila. Dahil sa nataong siya ang nangunguna sa pangkat, siya kaagad ang unang tinamaan. Malakas na kalibre ng baril ang tumama sa kanya, dahilan para mapahandusay siya sa lupa. Pagsilay naman ng mga kasama niya sa nangyari, pilit naman siya nitong hinila papaatras dahil ang buong akala ng mga ito, patay na siya. Kitang-kita kasi ng mga taong yon ang malaking butas sa kanyang dibdib, kaya alam ng mga itong hindi na siya mabubuhay pa. Ang kaso lang, paglapit ng isang aswang sa kanilang kinaroroonan, bigla namang tumayo itong si Romulo, sabay hawak sa leeg nito. Pag pumiglas ng nilalang na yan, agad naman niyang hinugot ang kanyang punyal sa kanyang bewang, sabay unday dito ng saksak ng ilang ulit. Hindi niya yun tinantanan hanggat hindi niya nasisilayan ang butas nitong katawan. Paglupaypay naman ng nilalang, agad naman siyang humarap sa kanyang kasama, dahilan para masipat ng mga ito ang paghilom ng sugat sa katawan niya. Nakakagulat man ang nangyari sa kanya noong mga oras na yon. Pinili nilang ipagpatuloy ang kanilang misyon hanggang sa kalaunay makabalik na sila sa kanilang grupo. Dahil sa ginawa niya noon, muli niyang nakuha ang lamang ng kanilang pangkat. Makalipas pa ang ilang minuto, nagpatuloy ang bakbakan sa magkabilang panig hanggang sa napilitan ng umatras ang mga militar. Yun nga lang, kahit wala na ang mga ito, nagpatuloy pa rin ang pakikipaglaban ng mga aswang sa kanila. Inaasahan naman nila ang bagay na yan, lalo pat personal na galit ang nararamdaman ng mga nilalang. Ayon kay Romulo, nagsimula ang sigalot sa pagitan nila at ng mga nilalang na yon noong pinatay ng commander nila ang matandang nagsisilbing pinuno ng mga ito. Gabunan ang nilalang na yon, subalit wala itong panama sa armas ng commander na ibinabad sa langis ng mutya ng saging at kaliskis ng ahas sa loob ng 3 Biyernes Santo. Dagdag pa ni Romulo na noong pinatay nito ang gabunan, para lang itong isang pangkaraniwang tao. 4 na bala lang din ang kinakailangan ng commander nila para mapaslang ito. Kaya lang naman nila nagawa ang pagpatay na yan ay dahil sa masyado nang nagiging salot ang lahi nito sa baryo. Bukod kasi sa nananalo ito, wala din yung awa kahit sa mga matatanda. Ang pinakagusto kasi nitong lamunin ay yung mga karneng matagal nang nabubuhay sa mundo. Walang makapagsasabi kung ano ang dahilan nito. Pero ayon sa kanila, kaya takam na takam dito ang mga nilalang na yon ay dahil sa maaaring mas malasa ito kumpara sa mga karne ng sanggol at bata. Dahil sa ganung rason,
Napilitan silang magbaba ng parusa sa mga nilalang na yon. Nung mapaslang naman nila ang gabunang nagpakalat ng kasamaan, kinauwaan nila ang iba pa nitong mga kasama, ngunit isa pala itong malaking pagkakamali. Mabuti na lang, nalipol nila ang mga umaaklas laban sa kanila sa digmaang yon. Matapos ang mga pangyayari, agad naman silang bumalik sa kanilang kuta. Hanggat hindi pa malinaw ang plano ng mga militar, naghigpit sila sa kanilang pagbabantay. 24 oras may naglilibot noon sa kanilang hangganan para lamang masiguro ang kaligtasan ng marami sa kanilang grupo. Pagsapit naman ng sumunod na araw, bumalik sila sa pinangyarihan ng labanan para kunin ang bangkay ng mga nilalang. Isa-isa nila itong inilibing papalibot ng kanilang kuta upang magsilbi nilang bantay. May mangilan-ngilan din kasi sa kanila noon ang nakakaalam kung papaano kumontrol sa mga ganoong uri ng espiritu. Yun na rin ang nagsilbing panligaw at sabulag ng kanilang kinaroroonan, dahilan para tumagal ang katahimikan sa lugar na yon. Isang taon pa ang dumaan. Bumaba na itong si Romulo. Ayaw na kasi noon ng kanyang asawang manatili pa sa kampo, kaya kahit mahirap yon sa kanyang commander, napilitan niyong sumang-ayon sa pasya niya. Pagbaba naman nila ng bundok, doon na nagsimula ang panibagong estado ng kanilang buhay. Malayo man yun sa kanyang nakagawian. Habang tumatagal, aminado siyang unti-unti na siyang nasasanay. Dahil sa kanyang mga tagumpay, kung kaya't marami ang nagbigay ng respeto sa kanya. Yung iba nga sa pangkat ng mga rebelde, itinuturing na siyang kaantas na rin ng commander. Di naman niya inaako ang posisyong yon, lalo pat nung umalis siya sa samahan, itinuring niya ang kanyang sarili bilang pangkaraniwang mamamayan. Gayunpaman, hindi pa rin ito sapat upang makalimutan ng mga ito kung ano talaga ang kanyang buong pagkatao. Sa pagtagal nila sa lugar na yon, aminado siyang nagbago na nga ang pamamaraan ng kanyang buhay. Kahit papaano di naman siya gaanong nangungulila sa dating mga kasama niya sa gerilya, gawa ng may mga pagkakataong dumaraan ang mga ito sa kanilang sityo. Minsan nga, doon pa natutulog sa kanila ang kanyang dating commander upang makapag-usap sila ng matagal-tagal. Dahil sa ganoong estado ng kanyang buhay, inakala niyang matatahimik na nga siya hanggang sa pagtanda niya. Ang kaso lang, habang dumadalas ang kanilang pagkikita, may mga napapansin siyang taong napapadpad na rin sa lugar nila nang hindi sinasadya. Siyempre bilang dating rebelde, nakakapagtaka yun sa kanya, gawa ng unang beses pa lang itong nangyari. Hindi rin katiwa-tiwala ang mga mukha ng taong yon, kaya nasisiguro niyang may madilim itong binabalak sa kanila. Gustong-gusto na sana niyang kumprontahin ang mga taong yon, pero dahil sa hindi naman ito gaanong lumalapit, pinipili niyang hayaan na muna yon pansamantala. Akala niya hanggang doon na lamang ang magagawa ng mga ito, pero dumating ang isang araw, may nasipat siyang kasama ng mga ito na nagtatangan ng masamang dugo sa katawan. Pagramdam naman dito ni Romulo, agad naman niyang naalala ang lahi ng mga aswang na pinaslang ng pinuno ng dati niyang commander. Sa isip-isip niya, maaaring hindi pa rin natatapos ang paghihigante ng mga ito, kaya yun nagmamanman sa lugar nila. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman niya itong ipinagbigay alam sa kanyang asawa. Kaya niya yun ginawa, nang sa gayoy hindi na magtaka ang mga ito sa mga susunod niyang kilos. Pinanatili niya rin yung lihim sa kanilang mag-anak upang hindi ito magdulot ng karagdagang takot sa mga kasama nila sa sityo. Ilang araw pa ang lumipas matapos niya itong gawin. Piniling naman niyang ibuhos ang kanyang atensyon
sa paggawa ng mga armas panlaban sa mga ito. Muli na rin niyang hinasa ang kanyang punyal na kalimitan niyang ginagamit noong kapanahunan niya sa pagiging gerilya. Matapos naman itong maihanda ni Romulo, agad naman siyang humanap ng paraan para kumprontahin ang mga ito. Isang hapon, pagsilay naman niya sa mga taong yon, hindi na siya nagdalawang isip na lapitan ang mga ito. Pagsilay naman ito sa kanya, sinubukan pa nitong lumayo pero dahil sa bilis ng kanyang paglalakad, kalaunay nahabol na rin niya ang mga ito. Paglapit naman niya sa mga taong yon, walang takot naman niyang hinawakan ng isa sa mga ito, kasabay ng pagwika niya rito ng, "Hanggang kailan niyo ako balak na pagmasdan? Kumprontahin niyo na ako, para naman hindi na tumagal ang pagpapagal ninyo. Masyado kayo naglalaan ng oras sa pagmamasid. Sinasayang niyo lang ang panahon ko." Pagkarinig naman ng mga ito sa kanyang sinabi, bigla naman yung natigilan na parabang hindi nila inaasahan na alam na ni Romulo ang tungkol sa kanilang ginagawa. Noong una nakipagtalo pa ang mga ito, pero nung marindi na siya sa sinasabi ng mga nilalang na yon, walang pag-aalangan naman niyang tinaga yung lalaking tinapik niya. Sa sobrang lakas ng pagkakaunday niya rito, nasipat niya yung tumakbo papalayo habang pilit na hinahawakan ang balat nitong muntik ng matapyas. Pagdating naman ng mga nilalang na yon sa bukana ng kakahuyan, agad naman yung sinundan ng iba pa nitong mga kasama na nagulat sa ginawa niya. Alam ni Romulo na pinapasunod siya ng mga ito, kaya hindi na siya nagdalawang isip pa na pagbigyan ang mga nilalang na yon. Pagdating niya sa looban ng gubat, lahat ng mga nilalang na sinusundan niya naglaho na parang bula. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, tanging mga huni na lamang ng mga ito ang kanyang naririnig. Makalipas pa ang ilang minuto, bigla naman siyang sinagpang ng mga ito sa likod ng kanyang leeg habang walang patid siya nitong nilalapa. Bumaw na rin sa katawan niya ang matatalas nitong mga kuko, dahilan para hindi na siya makapumiglas pa. Dahil sa pangyayari, inakala ng nilalang na napuruhan na siya nito, pero sa katagalan napansin nitong di man lang siya sumigaw, dala ng matinding sakit na kanyang nararamdaman. Sa puntong yon, doon na yon naghinala na maaaring may ginawa itong si Romulo para hindi siya masaktan. Pagsilay naman ng nilalang sa pinagkakabauna ng pangil nito, napansin naman niyang nakabaon naman yun sa mismong balat. Nang mapansin naman ni Romulo na tumigil yun sa paglapas sa kanya, doon na siya nagsimulang tumawa habang nagwiwika roon ng, "Hindi ka pa ba nagtataka? Kahit anong gawin mo, hindi ako mamamatay." Tingnan mo nang maigi kung saan nakabaon ang pangil mo. Wala ka diyang makikitang kahit isang patak ng dugo. Alam mo ba ang ibig sabihin yan? Nasa ilalim ng sumpa ang aking katawan. Wala ka ring maririnig na pintig ng aking puso, kaya kahit katiting na takot, wala kang mararamdaman sa akin. Nang marinig naman ng nilalang ang kanyang sinabi, hindi naman ito maiwasang makaramdam ng matinding pagkagulat. Sa isang iglap, pilit naman itong inialis sa kanyang katawan ang mga pangil nito. Ngunit bago pa man yun makalayo, tumarak na sa tagiliran nito ang hawak-hawak na punyal ni Romulo. Pagbagsak naman ng nilalang sa lupa, agad naman niya itong sinunggaban at walang habas na pinagsasasaksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sa sobrang bilis ng pangyayari, nakita na lamang niyang lasug-lasug na ang ulo nito. Nahati na rin ang bungo nito, dahilan para mabilis siyang mamatay. Matapos ang pangyayaring yon, nagpatuloy naman siya sa kanyang paglalakad habang inuutusang humilom ang kanyang mga sugat.
Sa kasagsagan naman ng pagtahak niya ng daan, di niya maipagkakaila ang unti-unting pagsariwa sa isipan niya ng mga pangyayari sa lupain ng ermitanyang napaslang niya. Ayon kay Romulo, marami siyang dahilan upang itago ang mga naganap sa lugar na yon. Ayaw na sana niya itong balikan, pero kapag nasusugatan siya, sumasariwa ito sa kanyang alaala. Katunayan, hindi na rin niya ginusto pang makaligtas sa lugar na yon dahil sa lakas ng kalaban nila. Ang kaso lang, bago niya matalo ang ermitanya, nalapatan pa siya nito ng walang kamatayang sumpa. Hindi yun ibinigay sa kanya ng matanda dahil sa kanyang pagwawagi. Bagkus ang nais nitong mangyari, maranasan ni Romulo ang pait ng ganoong klase ng buhay. Bago rin yun mamatay, inilahad nito sa kanya na magiging walang kamatayan ang kanyang katawan. Iisang paraan lang din ang maaari niyang gawin para siya ay pumanaw, at yun ay walang iba kundi ilubog ang kanyang sarili sa kailaliman ng karagatan. Sa pamamagitan nito, mabilis na papasukin ng tubig ang kanyang sistema hanggang sa makailang taon ang lumipas, mamamatay na siya. Subalit pagkalahad naman dito ng matanda, hindi naman ito maiwasang tumawa, gawa ng alam nito, walang kakayahan itong si Romulo na gawin ng bagay na yon. Siya kasi ang taong mas pipiliing mabuhay ng matagal kaysa tapusin ito ng walang gaanong dahilan. Matapos naman niyang maalala ang mga bagay na yan, nagpatuloy ang kanyang pakikipaglaban sa mga aswang. Gaano man karami ang tinamo niyang pinsala sa katawan, patuloy pa rin siyang lumalaban na para bang hindi man lang yun nagkakaroon ng epekto. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mapagtanto naman yun ng mga aswang na nagmamasid sa kanya, doon na yun nagpa siyang kumprontahin siya. Wala man itong ideya sa mga nangyayari, naniniwala ang mga nilalang na yon na meron siyang kahinaan. Dahil sa ganoong paniniwala, pinili nilang makipaglaban kesa umatras. Ang inaakala kasi nila, kaya nilang patayin itong si Romulo na siya namang mas lalong nagpahamak sa kanilang grupo. Lingid kasi sa kanilang kaalaman, iisang bagay lang ang maaaring makapaslang sa katawan niya. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagbubuno, malaya niyang tinatanggap ang bawat pag-atake ng mga ito. Kapag tumarak sa kanyang katawan ng matatalas nitong mga kuko, ginagantihan naman niya yon ng malalakas na pagsaksak, dahilan para panghinaan ng husto ang aswang na tinamaan nito. Kalahating oras pa ang lumipas, kumalat sa buong paligid ang napakaraming dugo. Literal na karumal-dumal ang nangyari sa lugar na yon dahil sa brutal na pagsaksak ni Romulo sa mga ito. Hindi naglaon nang mapaslang naman niya ang lahat ng nilalang, parang basura niya itong itinapon sa liblib na lugar. Matapos ang pangyayari, umuwi siya sa bahay nila nang wala man lang kahit isang galos. Nagpatuloy ng isang buwan ang pakikipaglaban niya sa mga ito hanggang sa kalaunay tuluyan niya na itong nalipol. Pagkapaslang naman niya sa lahat ng nilalang, doon na muling bumalik ang katahimikan sa kanilang buhay. Sa paglipas pa ng mga taon, masayang namuhay si Romulo sa piling ng kanyang pamilya. Akala niya hindi na yun magwawakas, pero nung mamatay ang asawa niya, doon nagbago ang lahat. Hirap na hirap siyang makita yon sa ganoong kalagayan, kaya nung ililibing na nila ito, nagpasya siyang doon ay sumama. Kasama ang panganay niyang anak, tinahak nila ang pinakamalalim na parte ng dagat, di kalayuan sa kanilang lugar. Pagdating nila doon, kinapos niya ang kanyang sarili ng mga malalaking tipak ng bato at hawak-hawak ang bangkay ng kanyang asawa. Nagpakalubog sila sa pinakailalim nito. Ang panganay naman niyang anak, walang ibang ginawa kundi ang umiyak habang pinagmamasdan ng kanyang ama na dahan-dahang nawawala.
Matapos nun, kailan may hindi na nakita itong si Romulo. Ang tanging pinanghawakan na lamang noon ng anak niya ay ang minsang naging kwento ng immortal kontra Ermitaña. Okay. Opinyon ko sa kwento. Parang mali yung title, no? Kasi sa pagkakaalam ko, itong si Romulo, naging immortal lang nung natalo niya yung Ermitaña na sobrang greedy. 'Di ba? Sabi kasi sa kwento, kumakain ng laman ng tao, nananalo. Kumbaga, wala siyang sinasanto kasi nga, kinalugdan siya ng mga engkantong itim tsaka mga demonyo eh. Tapos, binuo siya sa form ng aswang. So, hayok talaga to sa laman. Talagang kakain to kahit sino. So, para sa akin, itong buong kwento na to, nakakalungkot. Tsaka, sobrang malaking question mark. Unang-una, kaya nakakalungkot to kasi immortal ka na eh. Yung mga mahal mo sa buhay, makikita mo, unti-unti silang namamatay, unti-unting nawawala. Tapos, ikaw na lang yung matitira. So, sa side ni Romulo na kaysa malungkot siya habang buhay, tinapos na lang niya yung buhay niya. 'Di ba? Sinama niya yung bangkay ng asawa niya sa paglubog ng dagat na hindi rin tayo sigurado kung patay na ba si Romulo magpahanggang sa ngayon. Kasi pwedeng buhay pa to eh. 'Di ba? Paano kung yung lubid sa katawan niya pagkalipas ng ilang taon lumuwag? Malamang sa malamang lulutang tong si Romulo. Pero ano ko lang to haka-haka ko lang. Hindi ako sigurado kung nangyari talaga to. Pero yung sumpa nung Ermitaña na yun, sobra yun. Ang ganda nun kung may apply natin sa tao na ayaw talagang mamatay. Kasi sa panahon ngayon, sobrang daming ganyan eh. Yung iba nga nagpapabata pa. Diba? Pero dito ibibigay lang sa'yo bilang sumpa. Pero kapalit nyan, walang hanggang kalungkutan. Yun yung masasabi ko. Pero siyempre, kayo pa rin. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.